Dahil po mga kababayan sa impeachment case ni Sara Duterte na malamang malapit na pong pag-usapan kasi 'di ba na-file na sa Congress. So baka in any moment mga kababayan pasa na po sa Committee on Justice para ma-review kung baga sufficient in form and substance po. At pag nakakuha ng 106 votes mga kababayan o signature, baka mapadali po ang pag-akyat nito sa Senado. At ngayon, dahil po sa nakaambang impeachment trial sa Senado kay Sara Duterte, ito ngayon yung lumitaw na mga balita kahapon. Gusto daw na ikudita mga kababayan si Senate President Chis Escudero. At ang sabi, ang nasa likod ng pagpapapirma, yung kapatid ng ating Pangulo, si Amy Marcos. Lalong tumitindi mga kababayan ang kontrobersya dahil kay Sara Duterte. Kasi siyempre magkakampi-kampihan sila mga kababayan. Pero sabi ni Chis Escudero, chismis man lang anya, it is just anya rumor. Until anya it happens. Ito yung balita mga kababayan dito sa Impact Leadership. Senate ko rumors swirl amid Sara impeachment complaint. Sabi ni Chis Escudero, natawa na lang siya. I don't comment on rumors. Besides, as I always say, it's just a rumor until it happens. Trabaho na lang muna tayo. Ang sabi, ang pinupost na pumalit kay Chis Escudero, si Cynthia Villar, na hindi man isang abogado, pero suportador mga kababayan ng mga Duterte. So, ang sabi, this is to ensure the acquittal of Sara Duterte. Once na umabot ang kasong impeachment, may pasa mga kababayan for impeachment trial sa Senado. But before natin ibigay sa inyo, before kong ibigay sa inyo po yung full story at pag-usapan natin ang mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell. Pero para po, lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Ngayon, balikan natin yung ating kwento tungkol sa ang sabi, may rumors ng impeachment, kudita sa Senado. Dahil po sa impeachment complaint, gusto nilang protektahan mga kababayan si Sara Duterte. Alaga niya Mr. Maravillas, I think kailangan nang i-abolish natin yung Senado. Anyway, pag-usapan po natin, sino-sino ito na nagpa-plot allegedly laban kay Chis Escudero dahil sa issue ng impeachment. So sabi po sa report ng Filipino Star kahapon, si Amy Marcos na isang member ng Nationalista Party kasama si Villar is allegedly spearheading efforts to gather 13 signatures required to unseat Escudero. Ayon sa ulat, si Cynthia Villar has the backing of 12 senators, including Marcos, siblings Alan Peter Cayetano,
Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Francis Tolentino, Bongo, Robin Hood Padilla, Bong Revilla, Loren Ligarda, Mig Sobiri, yung anak ni Cynthia Villar na si Mark Villar, at siyempre si Cynthia mismo, mga kababayan. Ayan sila, mga kababayan. Oh. Tatandaan ninyo ang mga pagmumuka ng mga taong ito. Yung mga reelectionista, mga kababayan, wala tayong magagawa doon sa mga senador, incumbent senators na ang term of office hanggang 2028. Pero yung mga re-electionist, mga kababayan, tatandaan natin yung pagmumukha nila ngayon. Para amanos lang po tayo. Tablahin natin, mga kababayan, sa 2025 senatorial elections. Pag 2028, tablahin din natin yung mga remaining senators na pumabor kay Sara Duterte. In case umabot sa Senado, mga kababayan, ang impeachment trial, ganun lang po yun. Kung may power sila, we have the ultimate power po bilang mga botante. Kikaalyado sila ng ating Pangulo, kapartido pa. Pag pumabor po kay Sara, sintensyahan na natin. So sabi dito sa balita, the rumors have gained traction due to the potential implication of the impeachment trial. Under the 1987 Constitution, the Senate has the sole authority to try impeachment cases, with senators serving as judges. Critics speculate that Duterte loyalists may be maneuvering to secure a more favorable presiding Senate leader. Pero nag-deny po ang mga senador sa sinasabing balita na co-attempt. Villar dismissed the rumors outright, saying, "Ako ang magsi-Senate President, patapos ng Senado, manggugulo pa tayo." De la Rosa also refuted claims of his participation. Wala man akong balita. Promise, wala akong alam. Wala kaming problema kay Cheese. Senate President Jinggoy Estrada, hindi Senate President siya, Senate President pro tempore. Jinggoy Estrada expressed confidence in Escudero's leadership. Baseless daw yung lumalabas na mga balita. None at all, sabi niya. Those are all rumors. Alam nilang I've been supportive of the leadership of Senate President Escudero, sabi po ni Jinggoy. Ngayon, sabi ni Cheese Escudero, I don't comment anya on rumors. Besides, as I always say, it's just rumor until it happens. Trabaho lang muna tayo. May kasabihan po tayo. Walang oso kung walang apoy. Po. O ngayon, alam natin, mga kababayan, marami pang mga kaalyadong senador ang mga Duterte. Kaya simple na lang po natin. Kung sila ay naglalaro po, maglaro din po tayo. Tapatan natin ang paglalaro nitong mga politiko. So, ako hindi ko sinasabi na sundan ninyo, mga kababayan, ang aking posisyon. Pero kung ako, ang gagawin ko, mga kababayan, kasi kitang-kita man po kung ano yung mga pinagagawa ni Sara Duterte sa pundo ng bayan, plus yung mga pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Plunder po, mga kababayan, yung sabi ni, hindi ako nagsasabi niya na, plunder ang nakomit na pagkakasala po ni Sara Duterte dahil it exceeds the threshold of 50 million pesos. Ang involved na pera, mga kababayan, dito na hindi maipaliwanag, at ang sabi 60% ng mga resibo po, yung mga pangalan bogus po. Yan po sabi ni Congresswoman Jinky Luistro. This is a plunder. Kasi yung involved na amount 612.5 million pesos in confidential funds. Ang perang ito ay hindi kanya. Ito ay pera ng taong bayan, ngunit ang bawat piso ay ginamit sa maling paraan na may layuning magkamal ng yaman. Mahigit kalahating bilyong piso. Ilang classrooms ang sana napagawa. Ilang libro at laptops ang nabili gamit ang perang ito. Ilang feeding programs ang maaring naisagawa. Ganon katindi, mga kababayan. Kaya, sabi natin sa ating mga post, anyone sa ating mga senador ang kumampi, kikaalyado yan ng ating Pangulo, kapartido pa ng ating Pangulo. Kung ako ang tatanungin ninyo, ako nakadecide na po.
isushoot natin sa inidoro. Hindi natin iboboto. Hindi ko po iboboto ang sino mang kakampi kay Sara Duterte. Kasi ang ibig sabihin niyan, kumampi sila sa isang opisyal na lumapas tangan sa ating sa pundo ng bayan. Payag kayo sa ganon? Sabi nga po ni Representative Adjong, this is a systematic and deliberate scam. Yan ang sabi niya. Yan si Adjong. Sabi ni Adjong, tayo po ay na-scam sa pamamagitan ng libo-libong ERs na basta-bastang dinoktor at gawa-gawa lang, sabi ni Adjong. Adjong disclosed the emergence of new fabricated names. May mga bago po na pangalan. Milky si Kuya. Parang milk tea. Kung may Mary Grace Piatos, may Nova Tempora, may Oicy. Ngayon, may Milky. Ang tunog parang milk tea. Milky si Kuya. Alice Crescencio, Sally, and Sheila, adding to the previously flagged Mary Grace Piatos. Sabi po ni Adjong, the funds were handed over to 2 members of Duterte security team, after which the money disappeared. The ERs, she alleged, were then fabricated to satisfy audit requirements. There is only one person in the middle of these issues surrounding the anomalous utilization of confidential funds, the mastermind, Vice President Sara Duterte. So, malinaw po yung paglustay, mga kababayan, ng pera. At alam na natin kung saan napunta yung more than $500 million na pondo ng bayan. Ngayon, kung itong mga senador kakampi kay Sara, ibig sabihin yan, kumakampi sila sa masamang gawa. Kumakampi sila sa pagnanakaw. Kumakampi sila sa paglustay ng pundong bayan. Kumakampi sila sa isang tao na seryosong nagbanta sa buhay ng ating Pangulong Bongbong, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. Kumakampi sila sa gustong mamugot ng Pangulo. Kumakampi sila, mga kababayan, sa isang tao na walang karapatan na mag-handle po, umawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Kasi ang trato niya, mga kababayan, sa pundo ng bayan, sarili niyang pera, pribadong pera, ayaw matanong. At pag natatanong, nagwawala. Yun ang ibig sabihin niyan. Kaya, ako personally po, decided na tayo. Lahat, as in lahat ng kakampi kay Sara Duterte, hindi ko po iboboto. At least ako. O ngayon, kayo, bala din kayo. Hindi ko na kayo influensyahan kasi may kanya-kanya tayong judgment. May kanya-kanya tayong paniwala sa buhay. Kung sa paniwala ninyo, mga kababayan, pwede pa si Sara at yung mga senador na kumampi sa kanya, pwede pa na pagkatiwalaan, that is your choice. Irerespeto natin. O ngayon, yung mga followers po ni Sara Duterte, yung mga DDS, ang counter offense nila, sinisilip nila yung confidential funds ng ating Pangulo. Bakit daw iniimbestigahan lang yung confidential funds ni Sara Duterte? Bakit hindi imbestigahan yung lahat ng mga agencies? Naghahanap lang kayo ng damay. Ang may nasilip pong anomalya, yung kay Sara. Other agencies po, wala mang nasisilip na maling paggamit ng pondo, lalo na sa Office of the President. And in fact, ang nagsabi mismo, mga kababayan, 2 senador. Sila yung testigo. Ayan o. Ano sabi dyan, mga kababayan? Sabi ni Mig Subiri, yan o, November 9, 2023, during the interpellation of the fiscal year 2024 budget of the Office of the President, I just want to put on record, sabi ni Migs, that the CIF of the confidential and intelligence funds report of the Office of the President is one of the most detailed and comprehensive reports that I have seen. It is the most detailed among all other agencies. It was about 2 books detailing each and every disbursement. And the nice thing about it, its complete report wherein this fund of this amount was disbursed. For example, tipsters for anti-drug program and which led to an apprehension.
which led to a filing of a case, and actually the case is ongoing. Detalyado po, mula sa tipster hanggang sa prosecution, may detalye ng kwento. Kay Inday Sara po, kay Sara Duterte, kung ano-anong inimbintong pangalan po, nang i-check po sa Philippine Statistics Office, puro multo po. 60% multo, non-existent. Pero nakobra, mga kababayan, yung milyon-milyon na pera. Pero sa ating Pangulo po, detalyado. Mula sa tipster hanggang sa prosecution. May detalye po. O ito naman yung sinabi, mga kababayan ni Sani Angara, dating senador. 2023 siya. I confirm that, Mr. President, I was there. I confirm that there was great specificity in the reports, even mentioning the venue, Your Honor, of the tips, time, and details. Senator Sani Angara, Chairperson, Senate Committee on Finance, during the interpellation of the fiscal year 2024 budget of the Office of the President, November 9, 2023. Kaya yung mga argumento, mga kababayan, nitong mga DDS, malabong paniwalaan po. Gusto lang ninyong mandamay sa mga maling ginawa ni Sara Duterte. Kaya siya po iwas ng iwas. Dinamay pa niya yung kanyang mga opisyal po. Kaya importante talaga na maiproseso po ang impeachment trial mangyari. At halimbawa, i-acquit siya ng Senado, rerisbaka natin mga kababayan. Tatablahin natin ang ating mga senador. Kaya umayo sila. Tayo ang ultimate judge. Sila, mga kababayan, mga senator judges. Titingnan natin kung paano sila, mga kababayan, boboto. Kung ang boto nila for acquittal or conviction kay Sara Duterte, na alam naman natin kung ano ang nangyari sa pundo ng bayan at kung paano niya openly pinagbantaan yung ating Pangulong Bongbong. Tama po, mga kababayan? Kaya mamili kayo. Mampi kayo sa tama o sa mali. We will be the ultimate judge. Ang mga mamamayang Filipino, sisingilin namin kayo, mga senador. Yan ang tatandaan po ninyo. Sisingilin namin ang inyong pag-aabuso. Alangan man po, magsisweldo tayo ng mga senador na walang kakwenta-kwentang mga senador. Mga personal nila, personal interest ang kanilang sinusulong po. Hindi yung interes ng ating mga mamamayang Pilipino. Ang interes ng pundo ng bayan, mga kababayan. Tama pa? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.